ito na ngayon no, yung mga sisiw na napipisa ngayong araw sa ating second batch ng mga itlog. Sa 123 na mga fertile eggs no ay 21 pieces no yung hindi na pisa. So meron tayo ditong 101 na mga sisiw. So ito na sila no. Ito yung breeding pen number 2 natin no. Sa letter C natin. So ito naman ang breeding pen number 1 natin. So may letter A siya. So ito yung sa breeding pen number 3 at ito yung sa patani natin no. So maliit lang yung sa patani natin at saka dito sa ating breeding pen number 3 dahil maraming unfertile eggs no sa kanila. So ngayon no ay nakabili tayo dito ng ito 2 puncher. So ito no yung 2 puncher na nabili natin sa halagang yan 625 no. So may kamahalan rin ang 2 puncher na ito. Ito ay nabili natin sa Pacifica. So parang nail cutter lang no. So ito ay gagamitin natin ngayon sa pag bibigay no ng markings ng ating mga sisiw. So ipapakita natin ngayon no kung paano natin ito gagamitin. So sa pagbibigay ng markings sa ating mga sisiw no ay magsimula tayo sa left side ng ating paa ng ating mga manok patungo no sa right side. So itong mga sisiw natin sa breeding pen number 1 ay ito yung lagyan natin no ng butas sa kaliwang bahagi ng kanyang paa. So hanggang sa pa right side tayo no. So ngayon ay mayroon na rin tayong hinahanda dito no na B1 vaccine. Sabayan na natin no paglagay natin ng markings ay bigyan na rin natin sila ng bakuna. Ngayon simulan na natin no yung paglagay ng markings sa ating mga sisiw. So ito yung ating sisiw no mula sa breeding pen number 1. So ganito na no, dito tayo maglagay sa kanyang kaliwang bahagi no na paa dito sa huli. So ganito lang. Ipasok lang natin no yung ating 2 puncher sa kanyang paa dito sa gitna no, dito sa huli. Tapos ganyan. Yan no, pagpasok natin ay ganyan na no. So butas na siya, mayroon na siyang butas. Yan no, tanggal na no yung kanyang balat. So ayan yung kanyang butas. Okay. So pagkatapos no ay lagyan natin siya ng bakuna. So ayan. Naka-brooding na yung ating mga sisiw dito no. Nakakapisa na ngayong araw at ito ay 101 na mga sisiw. So sa dalawang batch no ay nakapagpisa na tayo dito ng mahigit 200 heads na mga sisiw. So pag ganito no na meron tayong incubator ay napakadali lang natin padamihin yung ating mga manok. At saka maiplano din natin no yung kanilang pag-brooding. Kagaya nito no na by batch tayo nagbo-brooding, kahit sa isang buwan ay isang batch lang tayo meron no dahil gusto natin na makasave sa ating brooding pen dahil 3 brooding pen lang no meron tayo dito. So dapat na sabay-sabay natin binubrood yung ating mga sisiw para ma-utilize natin no nang maayos yung ating brooding pen. Ito na rin no yung ating first batch ng mga sisiw at ngayong ika-20th day ng May ay mag-iisang buwan na sila no. So andito na sila ngayon, medyo malalaki na sila no. Sa mga susunod na mga araw ay pwede na natin sila no na ilipat doon sa ating range area
So i-prepare muna natin no, yung ating range area bago natin sila ilagay doon para maayos no, yung kanilang pagka-range. Sa mga ganitong edad no, na mga sisiw ay pwede natin sila palabas doon sa ating range area at para ma-acclimatize nila no, yung lugar na ating paglalagyan sa kanila. So ganito no, sa pagparami ng manok, pag may incubator tayo ay napakabilis nating magparami ng manok. Sa susunod na Sabado naman ay meron naman tayong ilod no, sa ating incubator at sa ngayon ay nakaipon na tayo ng 250 pieces na mga itlog. So aasahan natin na sa susunod na buwan sa June ay meron naman tayong madadagdag no, na mga sisiw dito na kahit mga 100 din no, na mga sisiw. So as of now ay meron na tayo ditong mga almost 400 heads no, na mga manok dito sa ating farm, kasama na yung mga bagong sisiw natin. Ito no yung kagandahan pag meron tayong incubator, dahil mabilis nating mapadami yung ating mga manok at saka mabilis din natin no, na mapabalik sa papangitlog yung ating mga manok, dahil ang mga manok natin no, ay kukonsume lang siya ng 1 buwan ay pwede na siyang pangitlog muli, makabalik sa pangitlog no. Dahil kung wala tayong incubator at natural lang no, yung pagpalimlim natin, ang mga manok natin ay makakabalik sila sa pangingitlog ng mahigit 1 buwan at kalahati no. Dahil sa pangingitlog pa lang ay consume na siya ng mga 10 araw. Pagkatapos lilimliman niya ito ng 21 days. So nasa 24 days na tayo no. So ngayon ay bago natin siya mapabalik sa pangingitlog ay i-quarantine natin siya ng 2 linggo. Pagkatapos ay saka natin no, ibalik sa ating breeding pen. Kaya sa isang rotation no, ng pangingitlog ng ating manok ay kukonsume siya ng 1 buwan at kalahati bago siya makabalik sa pangingitlog. Pag natural lang no, yung pagpalilimlim natin. Pero dito kapag nag-incubate tayo ay 1 buwan lang ay makakabalik na siya sa pangingitlog, dahil yung pagkatapos niya mangingitlog no, ay quarantine natin siya ng 2 linggo. Pagkatapos ay ibalik na natin siya sa ating breeding range para makaitlog na siya muli no. Napaka-importante no, na kapag nagpaparami tayo ng manok ay kailangan talaga natin no, ng incubator para mas mabilis yung pagpadami ng ating mga manok.